Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng pagpapahayag at paglilinaw hinggil po sa naging desisyon ng Department of Justice hinggil sa pagbabasura ng reklamong isinampa doon ni Senator Risa Hontiveros. Laban po sa inyong lingkod, kay Ka Eric, kay Banat Bay, kay Ginoong Jay Sonsa, kay Attorney Topacio, si Crisette Chu at saka si Teo Moreno. Mga social media commentators at isang lawyer advocate. Ang kasong ito o reklamo na isinampa ni Risa Hontiveros last year yata ito, I think last year, ay tungkol po sa reklamo niya na cyber libel daw. Ipinahiya siya at malisyoso siyang inatake ng inyong abang lingkod na si Ka Eric at ng iba pang mga inaakusahan niya o inireklamo niya sa Department of Justice. Isa itong criminal complaint na ang pinagbatayan dahil daw kami ay nag-share at nagkomentary doon sa pagbubunyag na ginawa ng isang former Senate witness sa kanyang Senate Committee hearing na ginamit niya para atakihin at wasakin ang pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy at ng mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ at mismo ng Kingdom of Jesus Christ as a religious organization. So sa kanyang ginawa na pahiring-hiring, yung tinawag na one-woman show, na siya lang mag-isa nandun, parang nagmonolog siya, may mga witnesses po siyang ipiniresenta doon. So balit, alam po namin na nag-oobserba kung gaano kasinungaling, gaano ka-scripted yung kanyang ginawa na committee hearing na yun, na para ang purpose ay supilin, gipitin at pilit-pitin ang mga pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ, ang KOJC, at pati na lalo na si Pastor Apollo Kibuloy para dumistansya sa pagsuporta at paninindigan sa krusada ni former President Rodrigo Duterte at pagtatanggol of course sa Duterte political groups and kay Vice President Sara Duterte. Yun ang kanyang objective. Idugtong sa mga Duterte si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, ipahiya ito at gamitin ang kanyang komitiba sa Senado para dyan. Ang problema niya, nalantad ito sa publiko na bias, pinagplanuhan para lamang manira ng puri at dangal at pagkatao ng mga kagaya ni Pastor Kibuloy na ang layunin ay anti-Duterte demolition job and political operations na ginamit ang Senado. Hindi nga nagkamali ang mga mamamayan sa kanilang obserbasyon. At yun nga, lumantad itong si alias Rene, I think sometime around June of last year, at nagsagawa ng kanyang salaysay, sinumpaan niya at nagsagawa siya ng 2 video series na naglalahad kung paano po ginamit ni Risa Hontiveros ang kanyang poder at mga resources bilang senador at bilang committee chairperson dyan po sa Committee on Women and Children and Family Protection something. Yan sa committee ba niya sa Senado. At binulgar ni alias Rene na sila po ay binigyan ng script, binigyan ng orientation at ginamit para maging sinungaling na mga testigo sa gawa-gawang linya ng mga pang-aakusa sa loob ng Senate hearing at ang pasimuno itinuro ni alias Rene si Senator Risa Hontiveros. So hindi po tayo nagulat na magkakaroon ng ganong revelations, sapagkat nauna pa noon sinabi na ni Ka Eric sa aking mga commentaries na may pattern ng paggamit ng ganitong witness tampering and witness manipulation. Si Senator Hontiveros, kahit pa nang hindi pa siya senador, yung Corona impeachment against kay late Supreme Court Chief Justice Renato Corona, na ginamit sila ni Noynoy Aquino at ng gobyerno noon ni Noynoy Aquino, sila nila Boy Tartar na BFF niya na si Ronald Lamas, upang mag-operate bilang political mercenaries, mga bayaran na political operators to do political demolition job. At
nabuking sila ni Senator Miriam Defensor Santiago noon na nagtatanim sila ng mga witnesses at nagmamanufacture sila ng mga dokumento na tampered din. Si Senator Defensor Santiago, naging judge po yan sa RTC bago po yan pumasok sa pagiging senador, no? Mga kababayan, matalino, matalas. So nakita niya at nabuking doon pa lang, hindi pa senadora yan, si Risa Hontiveros. Magka-BFF na sila noon ni Ronald Lamas. Pinangalanan sila doon ng grupo nila na Akbayan at ang grupo nila mismo sila ang nagpasimuno ng tanim witness doon sa isa sa mga testigo o ilan sa mga dokumento na ginamit laban kay Chief Justice Renato Corona. Bilang mga operators sila na for hire, binabayaran sa ilalim po ng gobyerno noon ni Noynoy Aquino. Nangyari din po ito sa ilang kaso ng investigasyon niya sa Senado na may mga magulang na naghahanap ng kanilang mga anak na yun pala ay tinago nila. Na-involve pa nga yan si Archbishop Ambo David, no? Na isa sa mga through in, through out ay anti-Duterte na obispo at lahat na lang ay nakikita niya masama ang mga Duterte. Yan po si Hontiveros, mayroon din pong ganyang pagbubunyag sa kanya si Attorney Jing Paras at si Attorney Topacio. Kaya nang lumabas po si alias Rene, hindi katakataka na ganun po ang kanyang pattern of engagement using witness tampering, witness manipulation, at ang kanyang mga panluloko sa kanyang pagsasagawa ng mga committee hearings niya. Hindi po nanggaling sa amin yon. Yun po ay karanasan, yun po ay kalagayan, yun po ay mga pangyayari na binigyan lamang natin ng commentaries. So, dahil nagbalat sibuyas, itong si Immaculada Risa Hontiveros, nakalimutan niya na public official siya, senador siya ng Republika ng Pilipinas, and subject siya for public scrutiny and public criticism. Si Ka Eric po at ang mga kasama ko na inireklamo niya sa Department of Justice sa cyber libel ay bahagi po kami ng mamamayang Pilipino. We are public and we are making public commentaries. So kung public official siya at ang komentaryo ay tungkol sa kanyang public function as a government or as a public official, hindi siya dapat maging balat sibuyas. Dapat harapin niya ito ng patas at ng buong katotohanan kung tama ba o mali ang mga itinuturo sa kanya ni alias Rene na nagmanipulate siya, nag-coaching sila at kanilang niloko at ginoyo-goyo, no? Pinasakay-sakay at ginamit sa pagsisinungaling ang mga witnesses nila against kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan. Kaya ito po ay isang aral at isang maliwanag na pagsupalpal na nanggaling po sa Department of Justice na kung ikaw ay public official, it goes with your own territory, with your own choice na pinili mo na maging public official ka, so you will put yourself to subject of being put into public scrutiny. Busisiin ka talaga ng taong bayan, babantayan ka, sapagkat yan ay bahagi ng pagiging opisyal mo ng gobyerno na bukas ka na ikaw ay batikusin, punahin, purihin, o kaya ay komentaryuhan ng mamamayan. Bakit ka nagreklamo ng cyber libel? Hindi ba kami mga mamamayan? At dapat nagbasa-basa ka rin po sa balat ng sibuyas o sa mga lumang babasahin ng tinatawag na Bustos Doctrine. Ang Bustos Doctrine po, mga kababayan, mga kasuki ni Ka Eric dito sa ating video analysis at video talakayan, ito po ay nasa Supreme Court ruling ng Estados Unidos. Ang mga rulings po ng United States Supreme Court ay ginagamit din po as legal reference or judicial reference sa mga desisyon na ginagamit dito sa Korte ng Pilipinas, including sa Korte Suprema. So ang Bustos Doctrine po, tungkol ito sa libel. Pag sinabi pong libel, ikaw ay binabatuhan ng komentaryo o mga sulat, writings, o mga pahayag. Bilang ikaw ay isang public official o government official,
ginagamitan ka ng malisyuso na mga atake, either written in form or verbal, oral arguments and commentaries na ginagamit against you with the element of malice, intent of malice. May layunin na manira ng walang batayang katotohanan at manirang puri sa iyong dangal. Yun po ang libel. Pero kung public official ka, sabi ng Bustos Doctrine, ito po ay kaso sa Korte Suprema umabot sa United States of America sa Estados Unidos. Nagsasabi po doon sa ruling ng Supreme Court na hindi ka dapat balat sibuyas. You have to accept that being a public official, being part of the government, you have to accept that your personality is a public personality and you are subject to public scrutiny and public criticism. Therefore, you should not be onion-skinned. Huwag kang maging balat sibuyas. Huwag kang maging self-righteous na parang ikaw lang ang tama at hindi ka pwedeng punahin. At kapag pinuna ka at ginawan ka ng komentaryo in your public functions, in your official functions and duties as a public official, ikaw ay pupunta sa korte, gagamitin mo ang batas para supilin ang karapatan at kalayaan sa pagpapahayag, pagpupuna, pagkukomentaryo laban sa iyo. Sabi ng Bustos Doctrine, na ginagamit na rin yan sa lahat ng mga libel cases halos ng mga media personalities, ang pinakagamot na magpapakalma ng sakit ng iyong loob, kung kinokomentaryuhan ka ng negatibo at kinikriticize ka in public bilang public official, ang gamot diyan para kumalma ang nararamdaman mong galit at sakit, ang malinis na konsyensya. Ayun, hindi ka dapat tumakbo kaagad sa korte. Kung ayaw mong komentaryuhan ka, at ayaw mong mapupuna ka, at ayaw mong ikaw ay masasaktan sa damdamin mo, kapag pinupuna ang mga maling ginagawa mo, at mga pang-aabuso mo sa poder at kapangyarihan, pati sa pondo ng gobyerno, lumabas ka at umalis ka sa gobyerno. Yan. Yan pong punto natin, mga kababayan. You don't need to stay in government if you cannot stand the heat of being a public official. No, kung hindi mo kayang tanggapin na ikaw ay public property, subject to public criticism, to public scrutiny, including your love life, na hindi mo pwedeng sabihin na private life yan, like kay Dilima noon, sinasabi niya, well, frailties of a woman, kaya ako ay nangalabit doon sa lalaking may asawa at pamilya. Samantalang siya ay hiwalay pero hindi pa yata annulled noon ang kasal niya. Tinanong yan sa kanya ni Secretary, dating NEDA Secretary Winnie Monsud, mga kababayan, in a live television program. Nandun din si Ontiveros yata o sa isang pagkakataon magkasama sila. Ang sagot ni Ontiveros, boyfriend mo ba at dinidate mo si Ronald Lamas? What? What? Kaya ang sagot ngayon sa'yo, what? Di binasura ng Department of Justice ang reklamo niya na cyber libel dahil walang batayan, walang clear intent of malice. Bagamat masakit ang mga komentaryo, it goes with public office as a territory of public criticism. Yan ang punto ng Department of Justice. When you are imbued with public interest position and you hold public office, lalo na nagpa-elect ka, nagpaboto ka sa taong bayan, maging handa ka na kapag gumawa ka ng kabulastugan, kagaya nito ng ibinubulgar sa iyo na nagmamanipulate ka at nagtatampering ka, nandadaya ka ng witnesses, minamanipulate mong kanilang testimonya para ipahiya ang iyong mga targeted resource persons o targeted for investigation, at gagamitin mo pang poder at kapangyarihan mo sa Senado, pati resources, then it is up for the people to make public criticism against you. Kagaya ng ginagawa namin, we are public commentators via social media. So bakit ka magagalit kung nasasaktan ka na may mga kagaya ni alias Rene na nagbubulgar at nagbubunyag ng kabulastugan mo bilang senador? O bakit hindi mo pinailan din ang kaso ng cyber libel? Si Captain Ying at si Jerry Baha,
sa programa nila sa DCRH at sa kanilang 2x2 na program. Ba't di mo sila finailan o sinampahan ng reklamo na cyber libel nang sinabi nila na ikaw ay nagmamalinis dahil mayroon ka palang insertions na umaabot ng 3 billion pesos na hindi mo inaamin at isinantabi mo lang ang komentaryo at nagmaldita-malditahan ka lang. Mga kababayan, ba't di mo ginawa yon? Dahil takot ka na mas popular kung ikukumpara kay Ka Eric at kina Banatbay, kina Chrisit Chu, itong sila Ka Tonyeng at Jerry Baha? O ba't di mo sinagot at sinampahan sila ng reklamo din na sinabi nila mayroon kang 750 million pesos na involvement sa flood control projects? Wa! Wa! So, selective ka pala. Yung mga Duterte-aligned political commentators and personalities lang ang tinatarget mo pala na iharas. Ay nagkamali ka kasi pinanigan ng Department of Justice ang katotohanan that as a public official that you are, senador ka ng Republika ng Pilipinas, nagpa-elect ka, you should be ready and open to accept public criticism, hard commentaries, no matter that it does not conform sa iyong kapretsyo na dapat ikaw ay pinupuri lang at hindi pinupuna. Matuto ka rin mag-aral ng karanasan at kasaysayan, Risa Hontiveros. Malinaw po na ginamit po ninyo ang inyong otoridad, kapangyarihan, resources, at ang influence nyo bilang senador. Hindi lamang doon sa issue na ikaw ay nagwi-witness tampering, nagmamanipulate ng mga witness, at ginagamit mo ang iyong poder sa komitiba mo sa Senado para mangharas at mangipit ng mga tao kagaya ng ginawa mo laban kay Pangulong Duterte, ginawa mo laban kay Vice President Sara Duterte, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ. Just because you want to destroy them, tarnish their reputation, and trample upon their honor and dignity, hindi ka na nahiya na ginamit mo pa ang Senado, ang resources mo, ang komitiba mo, nag-witness tampering ka according to revelations nitong testigong ito at mga ilan pang testigo, kagaya nila Atty. Topacio, Atty. Jing Paras, that they are knowledgeable of what you have been doing in the operations of so-called political demolition job using the congressional investigation or committee hearing. Ba't ka nagagalit? Masakit ba ang katotohanan? So when truth becomes a public commentary platform, at kung ikaw ay public official, at kung ikaw ay nasa gobyerno, lalo pa elected official ka, sabi ng Bustos Doctrine, kung hindi naman marumi at guilty ang konsyensya mo, then wala kang dapat ikabahala. Sagutin mong issue, ipaliwanag mong posisyon mo in a public discourse because you're a public official. But to use the law and your access to institutions of law like ang Korte, ang Department of Justice, gagamitin mo para mangharas ka at manupil ng mga kalayaan sa karapatang magpahayag ng pananaw at ng opinyon ang mga kagaya naming mga public commentators, well, that is already an abuse of authority, not an action seeking out for justice. Na ikaw ay na-libel, na ikaw ay pinahiya, na ikaw ay nasaktan. Nasaktan ka, pwede. Sumagot ka, tama. Pero bakit ka pupunta sa Department of Justice para latiguin kami ng pangaharas at pamimerwisyo ng reklamo mo? At bakit kami lang? Yung komentaryo sa'yo ng netizens, libo-libo, milyon pa nga. Yung komentaryo sa'yo ni Jerry Baha at ni Anthony Taberna, ba't tahimik ka? Wow! Wow! Mga kababayan, maraming salamat po sa pagiging patas ng Department of Justice. At least na ipakita po natin na wala tayong malisya. There is no intent of malice or any attempt to personally attack Hontiveros, to demean her personality and tarnish her reputation. Mayroon pa ba? Na may natitira pa. In our public commentaries pertaining to issues where a witness and some other witnesses ay nag-reveal na nagkakaroon ng witness manipulation, witness tampering, and hindi maganda na mga ginagawa sa committee hearing na ito
na involved si Risa Hontiveros. At yan ay seryosong offense. Dapat nga imbestigahan ito si Hontiveros ng Committee on Ethics and Accountability ng Senate. Pero alam natin, majority sila ngayon at nakalinyada siya sa Itbulaga show ni Tito Soto at ni Ping Lacson bilang mga special agents and cover-up operators ni Marcos at ni Romualdez. So hindi mangyayari po yon na maiimbestigahan at mapapalayas bilang senador o masuspend bilang senador itong si Risa Hontiveros. Na kung gusto mong manahimik ang iyong pagkatao, huwag kang gumawa ng mga kabulastugan at mga baluktot na mga hakbang at operations mo. Kagaya ng mga grupo mo niya na si BFF mo na Ronald Lamas, si Boy Tartar, kung ayaw niyong komentaryuhan kayo ng taong bayan at ng mga public commentators kagaya namin ng masasakit at mahapdi na mga pagpupuna. Hindi naman pwedeng purihin ka, Immaculada Risa Hontiveros, mga kababayan. Dahil baluktot ang mga ginagawa mo. Batay sa karanasan, batay sa nangyayari, yan po ang aming komentaryo sa iyo. At sinabihan ka na ng Department of Justice, it goes with the territory. Pinili mo maging senador, gusto mo pa nga maging presidente. So pag kinomentaryohan ka ng mga public commentators, ng media, at ng mamamayan, pag naging presidente ka, which malabo mangyari yun, only in your nightmares. Not in your dreams. Sa bangungot mo lang yan. Matutupad mo yung ambisyon na yan. Mga kababayan, anong gagawin mo? Ipapahuli mo kami, ipapaaresto mo kami, ipapamarsyalo mong Pilipinas dahil kinokomentaryuhan ka. Sabi ng Department of Justice at sabi ng Bustos Doctrine na ito, don't be onion skin. No? Don't be onion skinned, rather. Huwag kang balat sibuyas. Sundin mo lang yung mga makakapal like Marcos at kay Romualdez na kasing kapal na po ng 2 pulgada. Ng 2 ruler pala. 12 pulgada o 24 pulgada. Ganito na ang kapal ng kalyo sa mukha ng pagkawalang hiya nito nila Marcos at nila Romualdez at ng mga kaalipores nila. Sundin mo yun! Kasi nasa public office ka, yan ang Bustos Doctrine. At malinaw naman na bigyan mo ng respeto ang ibig sabihin ng Department of Justice at pagpapahalaga ang demokrasya ay buhay. You cannot always make public comments only to praise you na gusto mong yun ang dapat lumabas. No! The more that you are affected and afflicted and you become you feel discomfort sa komentaryo laban sa inyo, ibig sabihin ay buhay ka pa kasi nakakaramdam ka pa ng hiya sa mga nangyayari na mga nai-involve. Like pinagtatakpan nyo si Marcos at si Romualdez. Di ba kawalang hiyaan yan? Ikaw na lang ang hindi naniniwala na si Marcos at si Romualdez ang mastermind sa 1.4 trillion pesos na pandarambong gamit ang maskara at maniobra sa mga ghost flood control projects. Maniniwala na yata kami. Sabi na banggit ni Revelations ni Anthony Taberna at ni Jerry Baha na mayroon kang 750 million pesos na flood control projects involvement at mga 3 billion pesos na insertions. Wow! The immaculate insertions of Risa Hontiveros.